Nagkakagulo po ngayon mga kaistorya ang mga taga Leyte dahil pinasok po sila ng isang dambuhalang barko ng China umano. Yung barko na yan, ang sabi sa mga balita ay pangsipsip ng black sand. Ay di po ba mga kaistorya, dyan po sa Zambales ay talamak din po mga kaistorya ang pagmimina ng black sand, di ho ba? At natawagan na nga po ng pansin ng isang kongresista si Representative Laila de Lima at pinaiimbestigahan na niya yan sa Kamara. Ito raw pong may-ari ng itong kumpanyang ito umano na nagmimina ng black sand sa Leyte ay nabigyan umano ng permit panahon ng Duterte administration. Ang mga taga Leyte po mga kaistorya sa partikular na lugar na ito ay nanawagan na po kay PBBM at humihingi po ng tulong. Yan po ang balitang ihahatid ko sa inyo ngayon. Paki-share po at paki-like para na malaman ng ating mga kababayan at dadagdagan pa po natin ng balita kasi may ginawa pong maganda si PBBM. Ipapahuli po natin yun. Unahin muna natin itong sinasabing barko na ito. Yan po yan, palakihin ko nga para makita po ninyo ng maayos. Yan daw po yung barko, ang taas daw po niyan ay kasing taas ng 6 na palapag na building. Abay, napakalaki nga. Kasi kung titingnan ninyo, may mga nakatayong tao sa ibaba. Mga tao po yan naka suot ng reflectorized vest. Yan po yan ay napakataas nga, malaking barko nga mga kaistorya. Ayan pa yung mga residente, hanggang gabi nag-ipon-ipon sila kasi ayaw nila, gusto nila itigil at paalisin. Yan yung mga residente doon. Ito po ay post ni Pilipinas Today. Bakit nasabi na Chinese mga kaistorya vessel? Kasi po yung mga taga Leyte na nagkikilos protesta, nagpost sila kagaya nito, ipakita ko sa inyo. Ito ay si Unlad Leyte, kung hindi ako nagkakamali. Ang sabi, Unlad Leyte, ayan sa ibaba. May Facebook page nga sila ito, basahin ko rito Same di ba yung vessel na ipinakita kanina dito, ayan, yan yon. Unlad condemns entry of Chinese ships. Chinese ships daw po. Tapos ang nakapost na photo ng ships na sinasabing Chinese ships ay ito. Same yan. Dito sa binalitang ito ni Pilipinas Today mga kaistorya. So ituloy natin yung pagbasa. Unlad condemns entry of Chinese ships and mining equipment in MacArthur, Leyte. Tapos sa ibaba, mababasa pa. Ewan ko kung nababasa ninyo, pero babasahin ko na lang sa inyo. We, Unlad Leyte members and concerned residents of MacArthur, Leyte, vehemently condemn the sudden appearance of Chinese ships and the heavy mining equipment in Barangay San Pedro and Barangay Maya. Without our knowledge and consent, vessels and machinery have entered our area. A clear violation of our right to know and be informed of any project in our municipality. Maraming distrito kasi ang Leyte. Hindi ko lang matiyak. Paki-comment nga po sa mga taga Leyte kung anong distrito po yan at kung sino po ang inyong representative dyan o kung sino ang congressman ninyo dyan po sa binabanggit na mga lugar na yan. Mga kaistorya. Ang sabi sa caption ng Alyansa Tigil Mina, same lang po yan dito sa post ng website ng Alyansa Tigil Mina. Dito na lamang tayo. Palakihin ko nga. Wait, iayos ko lang ng konti. Ang sabi, we, Unlad Leyte members and concerned residents of MacArthur, Leyte vehemently condemn this sudden. Yun na, hindi ko na ulitin yan Added to this, we also suspect the Chinese citizens are being hired illegally by the MacArthur Iron Projects Corporation. Yun yung aligasyon nila ng Unlad Leyte.
Yung kumpanya na nagmimina ng black sand ay yung MacArthur Iron Projects Corporation. Na base po sa na-research ko, mga kaistorya, ay nabigyan po yan ng permit panahon po ng Duterte administration. Dito nga tayo. Town Parish Priest asked mining company to shut down its operation. MPIC insists they are not yet doing any mining operation. Daily Express po ang nagbalita nito. Ang hinahanap natin kung kailan ito nabigyan ng permit. Ang sabi rito, the MacArthur Iron Project Corporation was granted a mining permit by the Department of Environment and Natural Resources and Mine and Geosciences Bureau, covering more than 2,000 hectares in MacArthur, Javier, and Abuyog towns, all in Leyte. Oh, napakalaki, 2,000 hectares, oh. Ang laki nito. Kailan ba ito? Pag tiningnan natin, mga kaistorya, yung petsa na ito'y binalita, November 23, 2020. So, panahon nga ng Duterte administration, mga kaistorya. So, basahin natin dito uli. The recent development signal a grave threat to our livelihoods and environment. Basta talaga pag may mina, talagang may mga nawawala ng kabuhayan at nasisira po ang kalikasan. As these unwelcome strangers, kasi may mga Chinese daw po undertake mining in our farmlands and pollute our water sources, our food, our waters, and our way of life are placed in terrible danger. Despite the suspension of iron black sand mining projects in our locality by the local government due to the destruction of rice irrigation system by IPC, mining operations persist. Ganun ba? We now ask what happened to the suspension order. Kasi may suspension order daw pero tuloy-tuloy pa. Why has IPC failed to repair our irrigation canals? While is IPC still being allowed to mine our territory? We demand that mining operations cease immediately and that the responsible parties remove their equipment from our area. We call on concerned authorities to uphold the suspension order on mining operation. Pasensya na mga ka-istorya, ako sinisimon. Furthermore, we demand the MIPC be held accountable for the destruction of the irrigation canals. Makakarating to sa pansin ni PBBM kasi binabalita na po ng mainstream. For sure po yan. Lastly, we call on President Bongbong Marcos Jr. to immediately investigate the presence of Chinese workers hired by MIPC. Ito raw pong mining company na MIPC ay nag-hire umano ng mga Chinese workers. Ganun. We suspect that not only are our natural resources under threat but so is our nation's sovereignty as well. Delikado kung ganun. Mga ka-istorya, baka kumbaga mahirap magsalita pero tingnan natin kung ano po ang magiging aksyon ng gobyerno natin. Basahin natin dito, caption ni Pilipinas Today. Bumuo ng human barricade ang mga residente ng MacArthur Leyte kasabay ng panawagan kay President Ferdinand Marcos Jr. nitong Pebrero 10 na maglabas ng executive order laban sa black sand mining sa kanilang lugar. Sa kanilang open letter sa Pangulo, binigyang diin ng mga residente na mahigit 9 na taon nang naaapektuhan ang kanilang kabuhayan dahil sa ginagawang pagmimina. 9 na taon? So hindi lang 2020 yan. Kasi kung 2020, more or less mga ka-istorya, 6 to 7 years. Ganun. So kung ganun mga 2017, 2018, di ba? As of this writing, the MacArthur Iron Project Corporation or MIPC is bringing in new ships containing heavy equipment for mining activities in Barangay Maya. Dredging equipment will excavate black sand in the area, leading to the destruction of our irrigation systems and rice farms. Nagsumiti na rin ng petisyon ang mga residente sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang ipatigil ang operasyon. Giit ng residente, hindi sila marahas ngunit nananawagan sila ng agarang aksyon mula sa pamahalaan upang maprotektahan ang kanilang lupang sakahan at kabuhayan. Anyway, hindi yan makakapag-operate kung walang permit, syempre. Hindi po ba mga ka-istorya? Of course, may permit po yan. Ayan yung napicturan, no? Laki nga naman kasi may backhoe. Ang liit lang nung backhoe. Ayan, no? Oh, di ba?
Laking dredging vessel po nito. Yan yung nagsisip-sip ng black sand eh. Ang laki niyan. Ito ay balita ng mainstream. Based on recent report, a large dredging ship has indeed arrived in MacArthur Leyte and is planned to be used for black sand or magnetite mining operations. Yung magnetite kasi or black sand mga kaistorya, raw materials yan sa paggawa po ng mga steel products. Bakal. The vessel is a cutter suction dredger operated by MacArthur Iron Sand Project Corporation. Dumating daw po doon noong January 25, 2026. Nabahala ang mga residente doon. Apektado, normal apektado, basta may mining, apektado ang waterways, apektado ang kabuhayan, siyempre apektado ang kalikasan, yung paligid eh. Normal yun, nangyayari talaga yun, basta po may mining mga kaistorya. Okay, tuloy pa natin dito. UNLAD condemns entry of Chinese ships and mining equipment in MacArthur Leyte. Ito na yung pinakita ko kanina. Chinese ships daw po. Oo. Nakaka-alarma kung ganun mga kaistorya, no? Nakaka-alarma. Anyway, tuloy po tayo. Kauna-unahan sa Southeast Asia ang nagawa ng administrasyon ni PBBM. Napakaraming bansa ng Southeast Asia. Pwede na raw pong kumonekta ang mga cellphones direkta sa satellite. Pwede nang tumawag, pwede nang mag-text, pwede nang mag-internet, na ang cellphone natin ay hindi nakakonekta sa mga cell sites, kundi direkta na raw po sa internet. Internet ni ano yan eh? Mga kaistorya ni Elon Musk. Signal from space. Ang sabi, finally, Philippines is ready. First in Southeast Asia, ang Pilipinas sa direct-to-cell technology. Globe and Starlink lets your regular LTE phone connect directly sa satellites. Walang cell towers, walang bagong device, walang special applications. Ay wala nang dead zones. Kasi di ba may mga area na walang signal, mga kaistorya? Oo. Your phone now connected from space. Pwedeng tumawag, pwedeng mag-text, pwedeng mag-video call at mobile data. Abay, napakaganda nun mga kaistorya. Ang mahirap pa kasi sa mga cell sites, yung mga tower ng Globe, ng Smart, ng pinagkukunan natin ng signals. Pag may bagyo, walang signal. Diba? Umulan-ulan nga lang eh. Ay ako nga, pag umuulan, nawawalan ng net eh. Itong desktop ko eh, yung ginagamit kong internet provider ngayon eh, basta umulan, nawawalan ng net eh. Ay nako, ito direkta na, kahit cellphone mo lang, direkta na po sa sa satellite. Sa kalawakan, napakaganda nito. Mga kaistorya, talagang siniseryoso ng administrasyon, kahit yung mga nasa liblib na lugar, yung mga nasa bundok, mga tagong lugar, ay pwede silang makapag-internet. Kasi isipin po ninyo, yung nakakalat sa buong mundo na satellite, yung Starlink, ay 650 plus, yan, magagamit natin. Direkta. Pagkaganda naman ito. Mga kaistorya, basahin nga natin to. Philippines is first Southeast Asian country with satellite to phone technology. Wow! Ganda naman ng balita. Dead zone no more. The DICT has recently unveiled its groundbreaking partnership between Globe and Starlink, allowing ordinary ba talaga? LTE mobile phones access to calls, text, and mobile data without the use of cell towers. Subscribers will now be able to access network connectivity through Starlink's 650 low Earth orbit satellite. Wow! Ang ganda naman. Sana all. Ay sa bagay, all yan eh. Matry ko nga ito. Kailan ba itong binalita? February 8. Matry nga, mga kaistorya. Napakaganda naman. Ay pakishare po, mga kaistorya, para naman malaman ng ating mga kababayan. Pag magandang balita, inihahatid dyan. Ito pa,
Mahigit sa 423,000 pabahay na ipagawa ng pamahalaan sa pamumuno ni PBBM. Ano ho? Mula Hulyo 2022 hanggang Enero 2026. Abay, napakarami. Isipin niyo ilang bilyon kaya ang ginastos dyan. Ano ho? Hindi po kami titigil dito, sabi ni PBBM. Sa layuning maghatid ng ligtas, disente, at sariling tahanan sa bawat pamilyang Pilipino, umaabot na sa higit 423,430 housing units ang naipagawa o napunduhan ng pamahalaan mula Hulyo 2022, Enero 2026, ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos. Alam na yung pabahay ng administrasyon ni PBBM, pang world class, condominium type. Ang halaga nun sa Metro Manila, nako, subukan po ninyo mga kaistorya, pumapalo po ng 5 milyon pataas. Napakaliit nun na espasyo, samantalang mga kaistorya, dublihin mo pa yung mga pabahay ni PBBM na mga high-rise building. Ako'y nakapag-feature po ng pabahay ni PBBM sa Cavite at napasok ko personal. Talaga pong napakatibay mga kaistorya, pang world class nga. May elevator pa. Tapos yung mga beam, bakal talagang makakapal. Napakaganda po mga kaistorya. Hindi kagaya ng pabahay na gawa sa sawali. Natandaan niyo yun after Yolanda. O kaya naman yung mga pabahay na row house na walang linya ng kuryente, walang linya ng tubig, walang maayos na palikuran. Tapos ganun na nga ang sistema mga kaistorya, malayo pa sa access po ng trabaho, malayo sa palengke, malayo sa paaralan. Pagkatapos ganun na nga ang sistema, natenga pa hanggang sa nabubulok na hindi na ipamahagi sa taong bayan. Yun yung mga nakaraan na administrasyon. Ganun ang sistema ng pabahay ng gobyerno para sa mahihirap na Pilipino. Kawawang bansa, oo. Ngayon, ibahin mo. Ang pinapagawa ng gobyerno natin ngayon, sabi nga mga kaistorya ng dating First Lady Liza Marcos, pang-tao talaga. Why pang-tao? Isipin ninyo, pang world class na nga yung kalidad, malapit pa sa trabaho, malapit sa eskwelahan, malalapit sa ospital, malapit sa palengke, malapit sa access ng mga highways kung saan dumaraan ang transportasyon. May maayos na linya ng tubig, may maayos na linya ng kuryente, may maayos na linya pa ng internet, may maayos na palikuran. Saan ka pa? Ano pang hahanapin mo? Kumbaga kumpleto rekado na mga kaistorya. Niluto na, kakainin mo na lang. Napakaganda. Sa tulong ng makabagong teknolohiya ng Megawide Precast Plant sa Taytay, nako, Megawide, napakalaking kumpanya. Alam nyo ba mga kaistoryang, binata pa ako, natatandaan ko, 21 years old pa lang ako nung na-expose ako sa mga ganyang trabaho. May Megawide na. Oo. Sa tulong ng makabagong teknolohiya ng Megawide Precast Plant sa Taytay, Rizal, inaasahang mas mapapabilis ang produksyon ng housing unit sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino or 4PH program ng DHSUD. Partner pala ng gobyerno ang Megawide. Patuloy na magtutulungan ang pamahalaan at pribadong sektor upang pabilisin ang produksyon, ayusin ang proseso at palawakin ang saklaw ng ating mga programa, lalo ng Expanded 4PH program. Maraming salamat sa administrasyon ni PBBM. Tapos yung laban pa sa korupsyon. Nako, kaya po yan may mga nag-iingay. Kaya po yan mga kaistorya, may mga bumabatikos at bumabanat kay PBBM na gusto siyang patalsikin. Why? Kasi may mga nasasagasaan na po. Gustong patalsikin si PBBM kasi ayaw na manago. Nako, isa yun sa palagay kong dahilan, mga kaistorya. Isa pa sa palagay kong dahilan ay kasi gusto nila tuloy-tuloy ang maligayang araw nila sa pagnanakaw sa pera ng bayan. Sabi po ni Jose Claire Castro, lahat ng dumi nung nakaraan nililinis ngayon. Sa paglilinis pong ito, makikita po nila ang pagbabago para mas makita na pinipigilan at tinatanggal na ang korupsyon sa pamahalaan. Pag may mga kurakot na nasasagasaan, natural kanino kakampi? Sa kalaban ni PBBM, of course. Di po ba, mga kaistorya? Just my 2 cents.
Okay, yan po ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinion, reaksyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pagpasensyahan nyo, umaatake na naman ang allergy ko sa ilong. Allergy po ito, hindi viral yung sipon ko. Ay, lumabas na naman ako, nagmotor na naman ako, ay allergic ako sa alikabok at saka sa usok. Ayun, nangaka-istorya. Salamat po sa inyong mga sulit ka-istorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta, pag-aabang, panunod, pakikinig lagi sa inyong lingkod. Paki-share naman po at paki-like. Maraming salamat din po sa mga bagong viewers natin at nagpapasalamat tayo higit kanino man sa atin pong Panginoon. Nagpapasalamat po tayo sa inyong lahat. Mga ka-istorya, sa susunod po natin ulit na content. Muli ako po si Juan, Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayan ito, ang bansa nga at Pilipinas.